Sa kasalukuyan, ito ay nasa 770 kilometers east ng Etiague, Isabela. At ito ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 140 kilometers malapit sa mata ng bagyo at 170 kilometers per hour na pagbugso o bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nito. Ito ay kumikilos pa northwestward papunta dito sa extreme northern Luzon sa bilis na 10 kilometers per hour. At nakikita din natin na habang lumalapit ito sa ating kalupaan, ay nandun din yung tsansa na mas lumakas pa ito from typhoon to super typhoon na kategory. Bukod dito kay Bagyong Nando, ay meron pang nakakaapekto sa ating bansa at ito yung hanging habagat or southwest monsoon. At dahil sa epekto o sa pag-ikot nitong si Bagyong Nando, na-enhance niya o nahihigop din niya yung moisture o yung katubigan na associated dito sa hanging habagat. Kaya naman, yung mga kababayan natin na nakatira dito sa western part ng ating bansa, kasama po dyan yung Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, ganun din dito sa Panay Island at Negros Island region, ay makakaranas din ng mga pag-ulan at mga pagbugso ng hangin. Ito namang si Bagyong Mirasol, formerly na nasa Philippine Area of Responsibility pa siya, ay mas sumina pa at wala na itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ito po yung ating track patungkol sa tatahakin nitong si Bagyong Nando. At by Monday morning, nakikita natin na yun yung time na kung saan ito ay mas mag-intensify o mas lalakas pa into super typhoon. And by Monday evening, ito yung time na pinakamalapit itong si Bagyong Nando dito sa ating kalupaan. At kung mapapansin din natin, yung radius nitong si Bagyong Nando, ito pong kulay pula na radius, ito yung area na may at least 89 kilometers per hour na lakas ng hangin. At itong yellow area na ito yung may lakas ng hangin na at least 39 kilometers per hour. At kung mapapansin natin, yung radius na ito ay malawak. Ibig sabihin, malaki yung sakop nitong bagyo na ito. At kapag lumapit pa ito sa ating kalupaan, malaki na din, mas lumaki yung tsansa na hanggang Metro Manila ay posibleng umabot at magtaas tayo ng signal number 1. And by Tuesday morning, ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At dahil dito kay Bagyong Nando ay meron tayong nakataas na signal number 1. Ito yung mga lugar na makakaranas ng lakas ng hangin na umaabot ng 39 hanggang 61 kilometers per hour. At dito yan sa Batanes at yung Babuyan Islands na part ng Cagayan, kasama yung Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, northern and northeastern portion ito ng Nueva Vizcaya, probinsya ng Quirino, northern and central portion ng Aurora, buong Isabela Province, and also northern and central portion ng Catanduanes. Kaya gusto po natin paalalahanan yung ating mga kababayan, yung 61 kilometers per hour na aabutin o yung sustained winds na ganong kalakas, kung sa palagay po natin ay meron tayong mga nakalatag na mga lona na pwedeng maapektuhan ito, ngayon na po yung chance natin na habang may kalayuan pa itong si Bagyong Nando ay paghandaan na po natin. Ayun po yung may kinalaman sa hangin. Ngayon naman po ay may kinalaman naman, how about yung rainfall? Ito po yung mga lugar na kung saan makakaranas tayo ng 50 to 100 millimeters. Ang katumbas po nito ay yung mga localized floodings or yung mga flash floods, lalo na sa low-lying areas. So, dito po sa Cagayan at sa Batanes, posible yung ganito kalakas na mga pag-ulan o karami. By the way, ito po ay today, 5 p.m. hanggang bukas ng 5 p.m. So, accumulated or total amount po ng pag-ulan yon for the next 24 hours. Ganun din naman dito sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Romblon, Antique, at Palawan. Para naman bukas ng 5 p.m. hanggang Monday ng 5 p.m., ito po yung day na kung saan crucial at malapit itong si Bagyong Nando sa ating kalupaan. Kaya meron din tayong mga probinsya na posibleng makaranas ng 200 millimeters or higit pa. Ang associated na impacts po nitong ganito karaming amount ng rainfall ay widespread o malalawakan na mga pagbaha. And mas mataas din yung tsansa ng mga pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira sa mga bulubunduking lugar. Dito po yan sa Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan. Yung mga orange naman po, ito yung 100 to 200 millimeters. Ibig sabihin, within, sa limbawa, sa probinsya ng Abra, iba't ibang lugar sa Abra ay posibleng makaranas ng pagbaha at ganoon din yung pagguho ng lupa. At yung mga naka-yellow naman po, ito yung 50 to 100 millimeters. Yung mga wala pong kulay, hindi po ibig sabihin yan ay hindi na sila makakaranas ng mga pag-ulan. Posible pa rin na makaranas tayo ng mga pag-ulan pero hindi kasing lakas tulad ng inaasahan natin dito sa mga may
kulay. At ito naman po yung kadugtong nung bukas ng 5 p.m. hanggang Monday 5 p.m., 50 to 100 millimeters din. At para naman sa Monday ng 5 p.m. hanggang Tuesday ng 5 p.m., this time ay papalabas na po. Papalayo na sa ating kalupaan itong si Bagyong Nando. Kaya mababawasan din, kung mapapansin din po natin, wala na tayong nakataas na pula, pero meron pa ring mga orange. At kasama dyan, yung mga probinsya ng Ilocos Norte, Apayao, Abra, Ilocos Sur, at La Union. Kasama din yung Benguet. At yung mga naka-yellow naman ay dito sa Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, at Zambales. At yung karugtong po niya ay dito sa Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila. So by Tuesday po ay makakaranas din tayo. Monday to Tuesday ng mga pag-ulan na 50 to 100 millimeters sa Metro Manila. And then sa Rizal at Cavite at Batangas and Occidental Mindoro. Kanina po ibinanggit natin yung mga nakataas sa signal number 1 na mga makakaranas ng 39 to 61 kilometers per hour. Pero meron din naman po mga lugar na makakaranas ng pagbugso. Ibig po sabihin ng pagbugso ay bigla ang lakas ng hangin. Ito po ay posibleng umabot ng 88 kilometers per hour na pagbugso. Hindi po ito katulad ng signal number 1 na sustained winds yung tinutukoy natin. At ito nga po, today ay makakaranas ng mga pagbugso ng hangin yung ating mga kababayan dito sa Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga. Sa Sunday naman po, mahalagang araw din po ito dahil yung iba nating kababayan ay magagawin pong action or pagpupulong at ang magiging weather naman po natin bukas ay mananatiling makulimlim at nandun pa rin po yung scattered rains kaya magdala pa rin po tayo ng payong. So by Sunday, malaking bahagi pa rin po ng Luzon yung makakaranas ng mga pagbugso ng hangin. Ganun din by Monday. Sa kasalukuyan ay meron na po tayo nakataas na gale warning. So posible na makaranas yung ating mga kababayan dito sa mga lugar na ito, yung ating extreme northern Luzon kasama yung coastal areas ng Isabela at Cagayan. Hindi na po natin ini-encourage na maglayag pa tayo lalo na yung mag-i-stay o mangingisda for several days. At kung nakatira man po tayo malapit sa coastal areas ay habang malayo pa po ay paghandaan na po natin kung saan tayo pwedeng lumikas o kaya naman ay kung ano po yung pwede nating gawin para maiwasan yung further damage. Dahil meron din po tayo nakataas na storm surge warning. Ibig po sabihin nito, yung mga alon sa ating coastal areas ay pwedeng umabot ng 3 meters or more than or mas sigit pa dito. Dito po yan sa mga nakakulay pula. Almost similar po yung areas na ito dun sa pinresent natin kaninang tanghali pero mas dumami po yung mga naka-color red at mas nag-extend pa yung mga kulay orange. Yung kulay orange naman ay 2 meters to 3 meters na mga pag-alon sa coastal areas. And then yung yellow naman po ay 1 to 2 meters. And after all, ang gusto po natin ay mapaghandaan itong parating na bagyo na si Nando. Kaya gusto po natin na paalalahanan yung ating mga kababayan. After all, ayaw po natin na magkaroon ng casualty at further damages sa ating mga properties. Kaya gawin po natin yung necessary na yung mga kinakailangang paghahanda para maiwasan po yung mga bagay na yun. So makinig po tayo sa mga susunod pa na i-release ng Pag-asa. Magkaroon din tayo ng mga plano, maging household man ito or maging community-based. And then maghanda rin tayo ng emergency kit, maging sa sugat man yan or sa pagkain para ready tayo in case na maapektuhan tayo. And then yung number 4, kapag nagsabi na po yung DRRM offices natin na lumikas na, ay sumunod po tayo.